asawa mo. Sabi ni Dayan, yumakap pa sa likuran niya. Kaya tinulak nito dahilan upang matumba si Dayan sa sahig, tsaka hinimatay. Naalarma naman si Russell kaya agad niya ring dinumay ng asawa. Pagdating naman sa ospital, mabilis silang inasikaso ng mga doktor. Di na malaman ni Russell kung ano ang kanyang gagawin, kung paano pa nga ba sila magkikita at mag-uusap ni Angel, kung galit pa to sa kanya o kung paano niya kaya ito susuyuin. Basta't ang alam niya, ready na siyang paglaban si Angelica. Pagtatapat niyang lahat dito, ang pagmamahal niya para dito noon pa man hanggang ngayon. Habang naghihintay si Russell, si Dayan isang napakalakas na sampal sa magkabilang pisngi ang kanyang naramdaman. How dare you, Russell Buencamino? How dare you for making my bastard sister a mistress? Pasigaw na sabi ni Jewel. Jewel, sabi nito. Where is your wife? She needs to know about this. Wala akong pakialam kahit magkasira kayong dalawa. Ang kapal na mukha mo, manloloko, manggagamit. Jewel, sinabi ko na sa asawa ko. Matagal na niyang alam ang relasyon namin ni Angel. Where's your sister? I will settle this. I love your sister so much. Napakahayop mo talaga. Wala na si Angelica. Tinakwil na siya sa bahay. Tinakwil siya ni Darren. It's all because of you. Ikaw ang may kasalanan sa lahat. Nanggigigil na sabi ni Jewel. What? Where is she? Jewel, tama ka. Ngayon ko siya higit kailangan parindigan. Kailangan niya ako, sabi ni Russell. Isang sampal pa ang binigay ni Jewel sa kanya, ngunit nang maisip nito, nahahanapin pa niya kung nasan si Charles, nagbadaling na siyang umalis. Hahabulin sana ni Russell si Jewel but the doctor called him. Mr. Buencamino? Yes, Doc, tanong niya. How's my wife? Congratulations, Mr. Buencamino. She's 4 weeks pregnant. Hindi alam ni Russell kung anong dapat niyang maramdaman, kung matutuwa ba o malulungkot sa balita. Dahil pag nagkataon, baka ang bata pa magiging balakid sa pag-iwan niya kay Dayan. He sighed. Di na alam ni Angelica kung saan nga ba siya tutungo, kung saan tatakbo. Umiiyak siya habang nasa loob ng taxi. Diyos ko, gabayan niyo ho ako. Bakit kay bilis magtiwala ng puso ko? Bakit kidaling tumibok nito at sa maling lalaki pa? Sa lalaking may asawa pa? Kahit kailan di ko po pinangarap na maging isang kabit. Di ko naman ho kasi alam na may asawa siyang tao. Dahil kung alam ko lang, ako mismong lumayo. Ako mismong umiwas. Pero ang batang nasa sinapupunan ko ngayon walang kinalaman. Bubuhayin ko't kahit kailan, hindi ka magkakaroon ng pagkakataong malaman pang tungkol sa kanya. Aniya sa sariling noon. Kung saan-saan na umabot si Russell sa paghanap kay Angel, ngunit ewan at di niya na to mahagilap. Nang malaman ni Sr. Maximilian ang tungkol sa pagdadalang tao ni Dayan, may nabuti nitong dalhin ng anak sa Amerika. Di na rin tumutol si Russell. Siguro nga, mas mabuti na rin mangyari yon upang mahanap pa niya si Angel at mabawi na to ng tuluyan. Ilang ulit na rin siyang nagtungo ng Subic ngunit wala rin doon si Angel. Si Travis naman napaupo na lamang sa isang silya. Di niya alam kung naging makatarungan ba siya sa ginawa sa kanyang anak. Sa anak na laging handa para mag-reach out sa kanya. Sa anak na labis ang paggalang sa kanya. Sa anak na mula no ay walang ibang hangad kundi ang mahalin niya. He is still in tears. Ngayon sila higit na kailangan ni Angelica pero anong ginawa niya? Tinakwil niya to na parang isang basura? After her many years of stay, ganon-ganon na lamang nila itong pinagtabuyan. Parang isang alila. That makes him feel guilty. Para sa kanya, para sa mga anak niya. How could she treat Angel that way? Si Charles na di naman kaano-ano ni Angelica ay parang siyang nahabag pa sa kanya. At silang mag-amay parang mga walang puso. Parang walang kaluluwa. Sila'y agad na nanghusga. Angelica's gone. Para saan pa ang kanilang pagluha? Para saan pa ang kanilang pagsisisi? Hindi ba't wala na rin kwenta? Napansin ni Jewel ang ama niyang malungkot. Wala na nga si Angel, wala na rin si Charles. Nilapitan niya ito. Dad, why are we so mean? Tanong ni Jewel sa ama. Dahil marahil ng panunumbalik ng sakit ang nakaraan na siyang muntikang makasira ng marriage niya ni 30 at namin ng mommy mo. Sabi ni Travis kay Jewel. Tumayo naman si Jewel at niyakap ang ama. Time may heal all wounds, Dad. In God's time, baka kailangan mo nang lumayo sa atin ni ate para ma-realize natin kung ano nga ba ang ating mga missing sa buhay. Tinapik na lamang ni Travis sa likod si Jewel at tumayo na din siya upang magtungo sa itaas. He went upstairs to Angel's room as if missing her so bad. Naran pa sa wall ang portrait ng dalaga.
Hinawakan niya ni Chavez. Ngayon pa lang, labis na siyang nagsisisi sa naging pabigla-biglang desisyon. Pero wala siyang narinig na ano paman mula sa anak. Kahit konting pananumbat, wala rin. Kinuha niya ang picture frame nilang mag-ama sa bedside table and put it on his chest. How could my daughter be a mistress? How could my angel? Dahil nga ba naging perfect daughter ka kaya hindi ko naisip na pwede ka rin magkamali? Daddy is going to find you and bring you back here. At sisiguraduhin kong ni dulo ng dalil na magiging anak mo, hindi mahahawakan ni Russell Buencamino, sabi ni Chavez. That was a year ago. Patay na ng isilang ni Diane ang anak nila ni Russell, ngunit walang kaalam-alam si Russell. They've lost their contacts. Hanapan niyo si Angelica Madrigal at kunin niyo ang kanyang anak at dispatchahin niyo na rin siya pagkatapos. Utos si Senyor Maximilian sa kanyang mga tauhan. Si Magdalena Alcazar ang kumupkop kay Angel, isa tong kirida na isang mayamang negosyante. Natagpuan itong nakandusay sa daan si Angel noon, walang malay tao. Magdalena is on her 40s. Lumalaki na si Angelon, ang gwapo niyang bata. Angel, time flies so fast, parang kailan lang naisilang mo siya? Sabi ni Magdalena. Oo nga po ma, he's growing up so fast. Namimiss ko na yung mundi kong anghel. Nakangiting sabi ni Angel. Kawawa ang mga batang tulad niya, walang kamuwang-muwang sa mundo, isisilang at magkakaisip ng walang ama, kung bakit kasi ang mundong to'y puro ng mga malalandi, sabi ni Magdalena. Natigilan si Angel, naiisip niyang napakalandi niya ng patulan niya si Russell nung mahalin niya ito, but that was the past, okay na siya. Kung may maganda mang nangyari noon, yun ay ang pagkakaroon niya ng isang Angelo, yun lang. Gagawin ko ang lahat upang maging sapat ako sa aking anak. He will never ever need a father, sabi niya. Which is very easy to say, Angelica, pero aminin man natin o hindi, ang bata kapag lumalaki naghahanap yan, nagtatanong, sabi ni Magdalena. Isa na rin akong ina, isang ina na may anak na bastardo din. Sabi nitong bigla ay naging emosyonal. May anak ko kayo? Angel says, wondering. Yes, naanakan ako ng lalaki may asawa na. Nung nalaman niyang may anak kami, biniyaran niya ako ng 10 milyon. Di ako pumayag dahil sabi ko di naman tutang anak ko para ibenta sa tatay niyang malandi. Pero wala eh. Kinidnap nilang anak ko ng sapilitan. 4 days ko lang nakapiling sa Irish na wala na siya. Dinala na sa ibang bansa. Anong karapatan nating magreklamo kung pati legal wife siya rin mag-uutos sa asawa na malandi, di ba? Para kasing bawgang asawa nung naging kabit ko. Kaya pala naghahanap ng karida kasi hindi rin siya mabigyan ng anak. Ako namang si Gaga, minahal siya ng lubos. Sa huli, ako naman pala talaga ang kawawa. Ginamit at pinagsawaan, sabi ni Magdalena. Kinilabutan si Angel. Naisip niya na ngayon, paano kaya kung yun din pala ang reason ni Russell kaya ginagawa siyang kirida? Paano kung anak niya lang pala ang kailangan nito? Agad niyang kinuha sa kuna si Angelo. Hindi ko papayagang mangyari ang bagay na yun sa akin. Sa amin ng anak ko, 9 na buwan ko siyang dinala sa aking sinapupunan. Halos mamatay ako, mailuwal lamang siya sa mundong ito. Sapat nang minsan ginawa ko mistress ng tatay niya. Sapat nang nawalan na ang aking pamilya at ang dangal ko. Pero pagdating sa anak ko, makikipaglaban ako ng sabayan kahit sino pa siya. Kahit pamilya ko pa, sabi ni Angel. Nasa likod mo lamang ako, iha. I will always be here to help you the best way that I can, sabi ni Magdalena. Salamat ho, mama. Tatanawin ko itong malaking utang na loob, sabi ni Angel na nakangiti. Mula noon, mama na ang tawag niya rito. Sigurado kung kasing edad mo na si Irish, iha, sabi ni Magdalena. Talaga bang wala kang balak na puntahan sa Amerika si Diane? O yung naging anak nyo lang, sabi ni Arman. It's been 2 years ago, pare. Kung may balak sanang ipakilala ni Diane sa akin ng bata, she should have brought the child here. Pero ayun eh, wala siyang balak. Tugon ni Russell. Pag nagkaisip na yung naging anak namin, hahanapin din ako noon. Maghahanap din niya na isang ama at bubuo ng kanyang pagkatao. Sa bagay, tama ka. O baka naman masyado ka lang umasa na magkikita ulit kayo ni Angel? Kahit kailan pare, hindi siya nawala sa utak at puso ko. Handa akong hintayin ang kanyang pagbabalik. Siya lamang ang mahal ko at mamahalin. Alam mo pare, naisip ko lang, paano kaya ako nabuntis ko siya? Paano kaya ako nagkaanak kami?
If that's possible, I'm pretty sure that you'll never have the chance to even see your child with her. Pare, ginawa mo siyang kirida. Tinakwil ng pamilya niya. Nagsinungaling ka sa kanya. Abot langit na ang galit noon sa'yo. Now tell me, pag may anak nga kayo, umaasa ka pa rin bang makikilala mong anak mo sa kanya? Sabi ni Armand. Natigilan naman si Russell. Tama nga naman ang kaibigan niya. Comatose pa rin si Diane hanggang ngayon. Magdadalawang taon na itong coma. Mula nang mabinat siya sa panganak sa baby boy nila ni Russell, nabangkay na ng mailawal niya. Senyor Maximilian is so worried seeing his daughter that way, ang nag-iisa niyang anak. Gagawin ko ang lahat upang hindi ka muling makabangon. Daddy will do everything to give you whatever you may want. If ever I need to buy everyone that would make you happy, then I would. Hahanapin ko ang anak ni Angelica Madrigal, kapalit ng anak mo. At kayo ni Russell magsasama ng maligaya. Sa ngayon, mas maigi nang wala mo ng asawa mo dito habang inaayos ko pang lahat. Emosyonal na sabi ni Senyor Maximilian. Unti-unting nakalikom na rin ng pera si Angelica. She is the new president of the Irish Company. Ang malaking company ng mga signature brands. Pag-aari yon ni Magdalena. Angel did great on her performance of the company. Kaya naman, natutuwa lalo si Magdalena sa kanya. We will have an annual awarding tomorrow. As the president of an Irish, you should go there with her since you did well in your job. You are nominated as an outstanding entrepreneur. I wish you good luck, sabi ni Magdalena. Thank you, Mama, sabi ni Angel. Baby ko, mag-a-attend ako ng school meeting ni Louis bukas. Pwede bang ikaw na muna ang dumalo? Please? Ani Jewel kay 30. Okay, wala naman akong gagawin bukas eh. Tugon ni 30 sa asawa. Nominado naman si Russell bilang one of the best-selling businessmen sa bansa, lalo na sa company nila. He is on his way to the venue, wishing to see Angelica around, reminiscing their moments in Seoul, Korea. Nasa venue na sila na ni Angel. She looks so beautiful on her evening gown. Alam kong muli magkukrus ang landas natin dito, Russell Bencamino. Ibibigay ko sa iyo ngayong gabi ang bawat sakit na idinulot mo sa akin noon. Sabi niya sa sarili at nagulat na makita niya si 30. Angelica? Masayang sabi ng huli. Wala ka nakita, 30. I don't exist in your world, excuse me. Sabi nitong walang ekspresyon ng mukha. Hahabulin sana siya ni 30 pero ayaw na rin niyang magkagulo pa sa event. Kitang-kita din ni Russell ang mabilis sa pag-iwas ni Angel kay 30. We need to talk, Angel. Sabi ni Russell at pumasok na sa loob upang hanapin sa crowd ang dalaga. Aksidenteng nabitawan ni Angel ang hawak na wine glass at nabasag dahilan upang masugatan ang daliri niya. Angelo! Pabulong niyang wika, tsaka tumakbo palabas ng hotel. Naiwan niya ang phone niya sa kotse. She needs to call Angelo's nanny. Umahabol na naman si Russell sa kanya. Hindi makapaniwala si Angel na si Russell ngayon ang humahabol sa kanya. Hindi niya alam ano na naman ang kailangan nito sa kanya. Kung wala naman siguro siyang intuition na baka may masamang nangyari sa anak niya, talagang ipapahiya niya ito sa karamihan. Angel? Tawag nito sa kanya, natuwid na tumingin sa kanyang mga mata. Nakalapit na ito sa kanya sa may parking lot. Do I know you? Mataray niyang tanong dito, tsaka niya ito tinaasan ng kilay. Di na nagulat pa si Russell nang marinig iyon. Natural lamang siguro na yun ang una niyang maririnig mula dito. Angel, please, we need to talk. Sabi niya na nangungusap ang mga mata. But Angel didn't say anything. She opens her car and get inside, locking her dark windows. Kitang-kita niya si Russell na kumakatok but she did not mind it. Mas kailangan niyang malaman ang kalagayan ni Angelo. She took her mobile and starts calling her son's nanny. Matagal bago nasagot ng yaya ang telephone kaya nag-init na ang ulo ng dalaga. Yaya naman, ba't matagal kayong sumagot ng tawag ko? Sermon niya dito. Ma'am, sorry po, pinapatulog ko kasi ang mga bata, sabi ng yaya. Tsaka nakahinga na malawag si Angelica. Kung alam lang ng Diyos kung gaano siya kinabahan dahil sa nabasag na wine glass kanina. Hindi niya na nakita si Russell sa labas ng kotse niya. Malamang umalis na ito, so she decided to come out of the car. Nagulat siya nang maramdamang may pamilyar na yakap na mahigpit sa kanyang likuran. She knew it was Russell.
Mabilis siyang kumawala sa mga bisig nito at agad pinadapuan ng malalakas sa sampal ang magkabilang pisngi nito. How dare you? Ang kapal ng mukha mong gawin sa akin ang bagay na yon. Sagot niya na itinuro ito sa mukha. Angel, I'm so sorry. I did not mean to hurt you. God knows how much I love you. Mula noon at hanggang ngayon, sabi ni Russell at unti-unti nilalapitan ang lumalayong dalaga. Love me, Russell. Love me and you just made me a mistress that I am not supposed to be. Ano ang alam mo sa pagmamahal ko sarili mong asawa pinagtaksilan mo? Dinamay mo pa ako? Ang kapal ng mukha mong lapitan ako at kausapin ako ngayon. Sabi ni Angel at bigla na lang nanapaluha. Angel, kay tagal kitang hananap. Kay tagal akong umasa na sana balang araw ay magkita ulit tayo upang makapagpaliwanag sa'yo. Angel, ikaw lang ang mahal ko. Sabi ni Russell, naluhaan na rin ngayon. I've loved you then, and I love you still. Always have and always will. Pinaniwala mo ko na mahal mo ko dahil lang sa katawan ko. And you think I'm still the lovely mistress you wanna have fun tonight, Russell? Right? Sabi ni Angel, napasandal sa isang kotse sa likuran niya. Hindi mo man lang inisip ang maaaring mangyari sa future. Hindi mo inisip na may damdamin din akong masasaktan. You have never told me that you're married dahil alam ko, hindi mo ako bibigyan ng chance na mahalin mo. And you see, you're so selfish. So selfish. Tinakwil ako ng pamilya ko dahil sa'yo. Masamang babae ang tingin nila sa akin dahil para rin sa'yo. Kahit paulit-ulit mo pang sabihin sa utak ko, maybe, I was exempted because I didn't know about you being married. But it did not change the fact that I was once your mistress dahil bumigay ako, ang katawan ko at maging ang puso ko, sabi ni Angelica. And because of that, I will hate you forever. No, Angel. Nasabi ko na sa sarili ko noon and if I were to meet you again, even knowing that hatred awaits me, I would definitely fall in love with you again. And yes, I do. I'm still in love with you kahit di mo na ako mahal. Gusto ko lang na malaman mo nagsisisi ako sa lahat ng mga nagawa ko sa'yo. Sana balang araw mapatawad mo rin ako, sabi ni Russell. I hate you forever. Walang kapatawaran ng lahat ng mga nagawa mo sa akin. Magdusa ka, sabi ni Angel at mabilis na siyang tumalikod sa luhaang si Russell. Pagdating ni Angel sa loob ng conference hall ng hotel, bigla na lamang siyang napahagulhol ng iyak. Mali ba na itago niya ang tungkol kay Angelo? Alam niyang unfair pero masaya naman sila ng anak niya kahit wala na si Russell. Baka nga kunin lamang nito ang anak niya kapag nalaman pa nito. Angelica, marahang sabi ni 30 at inabutan ng panyo si Angel. Stay away from me, 30. Singhal ni Angel dito. Ngunit imbes sundin siya ni 30 ay lalo lamang siya nitong niyakap na mahigpit. Angel, we were friends. You've done so much from our family. Sa amin ang pamangkin mo. Hindi ka kailanman hinusgahan dahil kilala kita. Angel, wag kang mag-alala. Hindi malalaman ni Jewel na nakita tayo. Na nakita na kita, sabi ni 30, habang hagod sa likod ni Angel. Kaya umiyak lang ng umiyak si Angel sa balikat niya. Nakita naman yun ni Russell mula sa kabilang bahagi ng lobby. The event was done successfully. Russell, Angel, and Jewel got their awards. At si 30 pa nga ang tumanggap ng parangal para kay Jewel. Sekretary naman ni Russell ang tumanggap ng para sa kanya. Dahil buo na ang loob niya na sundan kung saan nakatira si Angelica. Lihim nga niyang nasundan si Angel at nalaman kung saan to nakatira. It is almost done when they got there. If I were to stay until sunshine here inside my car, then I would. Makita lamang kita at masilayan ng matagal. I've missed you so much, my angel, Anya. Pagkarating ni Angel sa silid ni Baby Angelo, ay nakita niyang gising pa ito kanina. Nang siya'y makita, agad tong umiti sa kanya. Hi, Jalo. Gising na palang prinsipe ko. Halika nga dito. Miss ka na ni Mommy. Anya at kinuha ang bata sa kuna. Binuhat sa pinupog ng mga halik. Tumapat siya sa may bintana habang kalong ang anak. Sinasayaw-sayaw niya ito, bagay na nakikita ni Russell mula sa kotse niya. Could it possibly be our child? Tanong niya sa sarili at bumilis tuloy ang pintig ng puso niya. Kung oo sana, sabik na siyang makita ang bata. Ang mga yakap to kasama ni Angelica pero napawi ang ngiting iyon na mapansin niyang namatay ang ilaw sa silid na yon.
He can't wait for the sun to shine to ask Angel about that child. He just have to be patient. Tuwing sumisikat ang araw, gawain na ni Angel ang ipasyal ang anak sa tabing dagat. She is on her mini short na binagay ng loose sleeveless niya. She looks so adorable at akay niyang anak na tila nagmamadali pang maglakad. Jello, nagmamadali ka. Natatawang sabi ni Angel habang habol ang anak na akay niya. From afar, there are two armed men coming on their way. Kinasa ng isa ang hawak na baril at nakatutok yon kay Angel. Mabilis sa mga pangyayari. Naunang naiputok ni Russell ang hawak niyang baril sa kamay ng lalaking may hawak na baril, dahilan upang mabitawan nito ang hawak, bagay na kinagulat ng mga taong nasa resort, lalo na ni Angel na mabilis niyakap ang anak. Babarilin pa sana ng dalawa pang lalaki si Angel sa likuran, kaya mabilis nang tumakbo si Russell upang saluhin ang bala na dapat sana ay para sa dalaga. At nang mapansin nilang manugang na Senyor Maximilian ang natamaan, ay mabilis na silang umatras. Russell! Nag-aaral lang sabi ni Angel, dinamayan ang tumumbang lalaki sa buhangin. Si Angelo naman nagtago sa likod ng dalaga. Mommy! Sabi nito na dinig naman ni Russell. Nabulabog naman ang mga tao sa buong resort dahil sa malakas na putok ng baril na iyon. Nagsitakbuhan ng iba at ang iba na may pinalibutan nila ang dugo ang likod ni Russell na tumumba sa buhangin sa paanan ni Angel. Russell? Labis na nag-aalalang tawag ni Angel at mabilis dinamayin ito. Inihiga niya pa sa paa niya ang ulo nito at hinaplos yun sa mukha. Russell, lumaban ka ha? Angel, patawarin mo ako. Sabi ni Russell na medyo nahihirapang huminga. Tulong! Tulungan niyo kami! Hinging saklolo ng dalaga sa mga taong nakaparibot sa kanila. Nang umiyak si Angelo, agad namang pinagtulungan ng mga kalalakihang naroroon at sinugod nila sa pinakamalapit na ospital. Sumunod naman si Angel kasama ng kanyang anak. Mahigit 2 linggo na rin simula nang nagising mula sa matagal na pagkakakoma si Diane at katatapos lamang ng kanyang follow-up check-up. Papasok sana siya sa study room ni Senyor Maximilian nang maulinigan niya ito na may kausap sa telepono. Alamin niyo kung saang ospital naroroon si Russell ngayon. Mga inutil. Ituloy ninyo ang pagkuha sa bata. Tiyak na naroroon din ang kabit niya. Sigaw nito sa telepono. Naitakip naman ni Diane ang kanang palad sa kanyang bibig. My God, what's wrong with him? Sabi niya sa kanyang sarili. I have to go back to the Philippines at kailangan bawiin kong inagaw sa akin ng Angel Madrigal na yon.